Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Libo-libong katao ang nakiisa sa White Ribbon March para igiit ang accountability, good governance at hustisya laban sa katiwalian. Kumuha po tayo ng update sa kaganapan ngayon sa EDSA Shrine mula kay Gab Villegas. Live, Gab, kumusta dyan? Sa libo-libong mga individual mula sa iba't ibang sektor nakiisa dito sa White Ribbon March dito sa Quezon City at bilang panawagan yan para panagutin ang lahat ng mga opisyal na sangkot sa katiwalian sa bansa. Pinangunahan ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo ang pagsisimula ng aktibidad sa pamamagitan ng misa sa EDSA Shrine. Sa kanyang homilya, nakasentro ang pagninilay ng obispo sa pagmamahal sa pamilya. Ayon sa obispo, dapat ilagay sa sentro ng buhay ng bawat isa si Hesukristo. Ang punto ni Jesus ay ito. Walang dapat mas mahalaga pa kaysa Diyos at sa kanyang kaharian. Walang tao, walang bagay, walang ambisyon, at kahit tayo mismo ang dapat ilagay sa sentro ng ating buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos at ang kanyang kaharian. Nakikita rin ng obispo na hindi lamang nakaugat sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad ang kasamaan, kundi sa pansariling interes. Kapag ang isang tao ay puro sarili lamang ang iniisip, ang kanyang kapakanan, kanyang interes, kanyang kapangyarihan, kanyang pakinabang, unting-unting nawawala ang malasakit sa iba. Nagpaalala rin ang obispo sa lahat na magmahal, maglingkod at magmalasakit sa kapwa. Ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagbibigay ng sarili para sa Diyos at para sa kapwa. Ang kabaligtaran ng korupsyon ay hindi lamang katapatan. Ang mas malalim na kabaligtaran ng korupsyon ay pagmamahal. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Mula EDSA Shrine ay nagmarcha na ang iba't ibang grupo patungo sa People Power Monument para doon ipagpatuloy ang kanilang programa. Iba't ibang problema na kinakaharap ng bansa tulad ng kahirapan, katiwalian, good governance, katarungan at accountability ang naging laman ng talumpati ng mga naging tagapagsalita. Dito ay nanawagan ang mga grupo na panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan at pairalin ang batas para sa lahat. Rizal, sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng programa dito sa White Plains Avenue sa Quezon City. At sa mga oras na ito, kung inyong makikita sa aking likuran, itong tinatatayuan natin, dito idinaos yung programa kanina at mayroon ng mga sasakyan na dumadaan matapos yung pagliligpit ng organizing team na itong pagkilos ngayong araw. Clazel, ayon sa pinakauling datos ng Quezon City Police District ay aabot sa 3,500 yung bilang nitong mga sumama sa White Ribbon March ngayong araw. At sa mga oras din na ito, meron na nagpapatupad pa rin ang zipper lane dito sa White Plains Avenue kung saan dito dinaos yung programa. At possibly mamayang alas 9 ngayong gabi ay magbabalik na sa two-way traffic itong magkabilang lane ng White Plains Avenue. At paglabas naman dito sa bandang People Power Monument ay nananatili pa rin na malumag yung daloy ng mga sasakyan dyan sa northbound lane ng EDSA. At inanunsyo rin ng mga sumama dito sa White Ribbon March na magkakaroon pa ng mga pagkilos. Sa July 6 ay magsasagawa sila ng protesta sa Senado
para doon sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa July 27 naman para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang update mula rito sa White Plains sa Quezon City. Balik sa iyo, Plazel. Maraming salamat, Gab Villegas. Samantala, makabilita naman tayo sa pulisya. Makakausap natin sa linya ng telepono si Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major. Si Ryan Lisiges po ito, kasama natin si Clazel Pardilla. Yes po, magandang gabi po. Opo. Major, tama ba yung tingin namin kanina kakatapos lang ng live ng aming kasama dyan sa may bahagi ng White Plains? Nag-disperse na yung mga tao. So far, meron pa bang mga ongoing na programa as of this time, Major? Ngayon po wala po, terminated na po as of 5:55 p.m. Lahat po ng mga programs natin at sabi nga po ng naunang report kanina is nagde-disperse na po at kami naman po sa PNP ay nandyan pa rin po, nakadeploy pa rin po yung ating mga personnel para ensure po na yung mga aalis or mga nag-disperse natin ng mga kababayan na lumahok dyan sa rally ay makakaalis po sila ng maayos at in orderly manner. Opo ma'am, ilan po ang nakilahok sa rally at masasabi po ba natin na generally peaceful yung ginawa nilang protesta? Yes po, ang pinaka-peak po ng ating crowd estimate is nasa 3,800 kanina pong bandang mga around 4 p.m. So yan po yung pinakamarami nilang nagsidalo at masasabi po natin na generally peaceful. Wala po tayong reported na major untoward incident maliban po dun sa ilang medical emergencies gaya po ng mga nahilo, yung mga tumaas po yung BP dahil na rin po dun sa kanilang pagmarcha mula po dun sa EDSA Shrine papunta po dito sa ating People Power Monument kung saan tirik na tirik po kanina ang init ng araw. Major Asilo, ma'am, ilan po ba yung pinakalat natin na pulis para matiyak yung kaayusan ng mga isinagawang programa kanina? At bukod dito sa Quezon City, meron pa po ba sa ibang lugar dito sa Metro Manila na nagsagawa ng kalintulad na pagtitipon, Major? As of tayo po ay nagpalabas ng nasa 9,000 po na PNP personnel sa buong Metro Manila. Ang nandyan po sa area ng People Power Monument ay nasa more or less 2,000 po yung PNP personnel po natin na nakadeploy dyan. Maliban po dun sa maliit na pagtitipon ng ATOM at ng Tindig Pilipinas kanina sa Makati, kaninang umaga, wala na po tayong ibang na-monitor na mga programa. Maliban din po dyan sa ginanap po dyan sa People Power Monument. Opo. Major, paano daw po natin binabalanse yung karapatan ng mga mamamayan na magtipon at syempre sabay ng kanilang pagtitipon, partikular na dito sa may bahagi ng EDSA, talagang magsisikip yung daloy ng trapiko. Paano po yung sitwasyon kanina, Major? Po sa ating ginawa na prior na koordinasyon natin dun sa organizers po ng White Ribbon Rally natin kanina. So naging maayos po yung ating pagpaprepare. Wala po tayong nakita na naging problema natin since maaga po yung naging deployment natin. Mayroon po tayong proper coordination sa organizers. Ganon din po yung tamang bilang or yung kalkuladong pamamahala po natin dun sa pagdagsa ng tao. Hindi po marami at hindi rin naman po konti yung nilagay natin na PNP personnel para ma-manage po natin yung dagsa po ng ating mga lumahok po dyan sa pagtitipon. Nabanggit po kanina na hindi lamang ngayong araw kung hindi sa hinaharap ay magkakasarin po ng mga protesta habang papalapit ang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kamusta na po yung mga paghahanda na ginagawa ng NCRPO para po sa naturang event? Since meron po sila mga announcement na by July 6, magkakaroon po sila ng panibagong pagtitipon sa area ng Senate at sa araw po ng SONA ng ating Pangulo. So yung pong ating mga organizers ay inaasahan po natin na muli ay makikipag-coordinate sila sa atin para po magkaroon tayo ng pag-uusap at mapaghandaan po natin kung ilan yung bilang na inaasahan po nila na lalahok sa kanilang mga pagtitipon at para din naman po matapatan natin yan ng tamang paghahanda mula po dito sa atin sa NCRPO. Alright, maraming salamat po Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po.